Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post. Ang balita ngayon, 53 minutes ago. Tungkol ito sa pahayag ni Congressman Isidro Ongab ng Davao City sa parliamentary courtesy na kailangan daw ibigay kay Congressman Saldico. Okay, title: Saldico did not give traditional parliamentary courtesy to office of the Vice President. According to Davao City Representative Isidro Ongab, Saldico should not be given parliamentary courtesy because he also did not respect this tradition when he was head of the House Committee on Appropriations. Ito yung exact statement ni Congressman Ongab. Saldico did not give the traditional parliamentary courtesy to the OBP when he was chairman of the Committee on Appropriations. No reason to be granted this privilege if he himself has not respected this tradition. This contradicts Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson's insistence that COO cannot be summoned to the Senate due to the existing parliamentary courtesy. Ito ang sabi ni Lacson. With interparliamentary courtesy, he is still a congressman. He can attend and testify or express voluntarily, but to send an invitation or subpoena, it's not appropriate. Okay. So, ano ngayon? I-recall natin, last year grabing pambalahura nila sa OBP. Wala nang respeto sa office. Grabe. Mabuti na lang at merong then Congressman Rodante Marcoleta na tumayo para depensahan, magsalita pabor kay VP Sara. Sino pa ba yung ibang mga kongresista? Si JMA, PGMA, parang salita rin ng kaunti, kaya lang mahina si JMA. Itong si then Congressman Marcoleta ang talagang dumipensa. At ngayon, kung ano ang iyong itinanim, anihin mo. Nanalo siyang senador dahil maraming mga nagmamahal sa mga Duterte na bumoto kay Marcoleta dahil sa ginawa niyang pagtulong kay VP Sara nung ginigisa siya budget deliberation sa Kamara last year. But ang laking pagbabago itong 19th Congress no interparliamentary courtesy binigay kay VP Sara. 20th Congress, nag-ibang chairperson. Di ba? Ang daling lumusot yung budget ni VP Sara. Dalawa lang ang nangungwestiyon doon, yung Makabayan Block lang, which is normal na yun. Kaya lang, all others, wala na. Sino bang nagsabi? Si Atty. Juan Sonata na wala na, bumabalimbing na ang mga yan. Dahil nakikita nila na malapit nang magpresidente si VP Sara, kaya plumaplastar na, lahat nagbigay na ng kortesiya. Ang daling na ipasa ang budget. Dapat sana ganun. Ever since naman, budget ng presidente at OBP, interparliamentary courtesy, go. Bakit si Saldico? Totoo. Ngayon, siya ang naaakusahan. Bilyones, Bilyones. Bilyon. Si VP Sara, 125 million lang na confidential funds. Ang kalahati doon, okay na. Yung kalahati lang ang may notice of disallowance. Grabing panggigipit, panggigisa. Double standard talaga. So, sige, wala tayong magawa kung yun ang opinion, yun ang direction ng Senado. It's their choice. Kaya lang na pananaw ko, kahit imbitahan, kahit isumpuena, kahit ano pang i-issue mo, kahit i-cite in contempt mo, hindi mag-a-appear si Saldico
sa anumang hearing. Patago-tago na siya ngayon, paiba-iba. Yung kanyang boss, kung sino man yung kanyang boss, he will see to it na hindi babalik sa Pilipinas si Saldico. Kasi once na bumalik dito at mapiga, magsabi, delikado yung kanyang boss. Kaya wala rin. Wag na nating asahan ang isang Saldico na maliban lang kung mahuli. Sabi lang, nasasampahan na nila ng kaso. Kailang may nakita kong post. Nagsabi si NBI Director Jaime Santiago, no warrant, no action. Wala pa namang warrant. How fast can they secure? Yun nga. Sasampahan pa lang daw ng kaso. Matagal na proseso pa yan. Dadaan pa sa piskalya o sa ombudsman ba? And then, bago ma-indict kung may probable cause. And then, pag-akit sa korte, saka lang i-issuehan ng warrant of arrest. By that time, baka tapos na itong administrasyon ito. So, hayahay si Saldico ngayon. Hayahay. Biyahe-biyahe lang. Marami ng korte. From US to Madrid, hindi pa. US to Paris, France, to Singapore, Dubai. Baka nga ngayon, nasa Madrid, Spain na according to reports, post lang na babasa ko, I'm not sure if these are true. Meron daw resort si Martin Romualdez sa Madrid, Spain. Then from Madrid, Spain, babalik na naman ng Dubai, pupunta ng Singapore, baka manunod ng F1 car race. After that, I don't know where's next. Ano lang, samantala ng taong bayan, may paparating na naman na bagyo. Sana walang masalanta. Ayun, hayahay sila. Bilyones ang nawawala. Kung parliamentary courtesy daw ang kailangan nila. Sige na lang, kung parliamentary courtesy, wala tayong magawa, taong bayan, magtiis na lang tayo dahil sa kanilang tradisyon na hindi pwedeng mabend. Anong kasabihan? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribo makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan dahil tumutulo na ang bubong nila, tubig ulan, butas-butas na ang yero. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang matagaan og yero nga magatop na sa iyang balay si Kuya. So mao ni ang itsura sa ilang balay. So ilang ilisdan og yero kay natagaan man sila. So mag-atop sila karon si Kuya. So mga dako na gid kayo ang mga buslot sa iyang yero. So mo po niyang ilang abuhan nga mo nilang kahimtang kung ulan nga wala na gid sila kuanan masilungan tungod sa ilang atop nga trapal lang pod ang naa sa ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid kayo sila. So kay natagaan man nato sila giyero, so mag-atop si Kuya karon. Maupod ni karon, maupod ni ang ilang higdaanan sulod nila. So makita imo na mga dagko ng buslot. So karon Kuya, pila na ay ni katuig ang imong balay Kuya nga inani na? 4 years. So 4 years na daw ang ilang balay ni Kuya, usan inani ng abuhan, inaana na pud ang ilang atop sa kuan sulod. Pila ka buki mong anak Kuya? 3. So tulo ka buk ang anak ni Kuya. So si Kuya kay natagaan magyero, so mag-atop siya karon.
So nauman na gyud, nindot na gyud kaayo ang atop ni Kuya. Nga buwan di natuluan. Salamat sa Ginoo sa Sige Kuya, salamat pod. Dako gyud akong pagpasalamat sa Ginoo. Sige, salamat pod.